Good day everyone. Today, ipipresent ko ay tungkol sa I and me at dialogical self. This is the two concept that I choose. At kung paano ko ito may ugnay sa sarili kong buhay. Una-una first. Ano ba ang I and me? Ang concept na ito ay papaliwanag ko. Ayon sa akin, ang I ang part ng sarili natin na natural, spontaneous, at gustong gawin ng mga bagay na gusto natin. Ito ang nagpapakita ng tunay nating feelings, ideas, at personality. Samantalang ang me naman ay part ng sarili natin na iniisip kung ano ang tama, kung ano ang sabihin ng ibang tao, at kung paano tayo dapat kumilos sa society. Dahil dito, natututo tayong maging respectful, responsible, at maingat sa ating mga ginagawa. Kapag iniisip ko ang sarili ko, masabi kong pareho kong naranasan ng I at me. Isa ako mahiyain o shy na tao. Ang I ko ay gustong sumagot sa recitation, mag-share ng opinion, makikipag-usap sa classmate, at ang kaya kong gawin. Gusto kong maging active at magkaroon ng confidence. Pero ang me ko naman ay laging naiisip ng mga bagay tulad ng paano kung mali ang sagot ko, paano kung magpagtatawanan nila ako, o baka hindi nila magustuhan ang sasabihin ko. Dahil sa mga iniisip ko, minsan mas pinipili kong manahimik kaysa magsalita. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi ako dapat laging matakot. Naiisip ko na normal lang ang magkamali dahil ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para matuto. Unti-unti kong hinahayaan ang I ko na maging mas matapang habang ginagamit ko rin ang me para maging responsible at mag-isip bago kumilos. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dialogical self, second concept. Ang ibig sabihin nito ay mayroong tayong iba't ibang boses o iba't ibang perspective sa loob ng ating isipan. Ang mga boses na ito ay parang nag-uusap at minsan ay nagtatalo bago tayo gumawa ng desisyon. Hindi lang isang side ng sarili natin ang gumagana. May iba't ibang thoughts at feelings pa sabay-sabay nating naranasan. Sa sarili kong experience, madalas ko itong maranasan kapag may reporting, recitation, o presentation. May isang boses na nagsasabi na, "Kaya mo yan, nag-review ka naman, subukan mo na lang." Pero may isa ring boses na nagsasabi, "Huwag na lang, baka kabahan ka, baka magkamali ka." Minsan nahihirapan akong pumili kung alin ang pakikinggan ko. Pero sa huli, pinipili kong gawin pa rin ang dapat kong gawin kahit kinakabahan ako. Naniniwala ako na mas lalakas ang confidence ko kapag patuloy kong sinusubukan. Isa pang halimbawa, for example, ay kapag pagkakataon gusto kong makipag-usap sa mga bagong kakilala. Ang isang side ng sarili ko ay gustong makipagkaibigan at makisalamuha. Pero may isa ring side na nahiya at natakot ako na baka hindi nila ako tanggapin. Kahit ganoon, unti-unti kong sinusubukan kong lumabas at comfort zone ko dahil alam kong mahalaga ang pakisalamuha sa ibang tao. Dahil sa I and me, dialogical self, mas naintindihan ko kung bakit minsan magulo ang isip ko o bakit iba-iba ang nararamdaman ko. Natutunan ko na normal lang magkaroon ng ibang thoughts at emotions. Ang malaga ay marunong tayong makinig sa sarili natin at gumawa ng tamang desisyon.